pagkakaroon ng kapatid ay pagkakaroon na rin ng tagapagtanggol. Kaya mahalaga ang mga kapatid lalo na kung sila ay mabait at mapagmahal. Ikaw kabarangay, mabuti ka bang kapatid? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay fan na fan ako ng programa ninyo sa radyo. Nahawaan ko na nga ang kuya adi ko sa pagkahilig sa programa ninyo. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento naming magkapatid. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako po si Sheena, 23 years old at taga Cubao, Quezon City. At kakagraduate ko lang sa kursong Information Technology or IT. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang private company sa Quezon Avenue. Mag-uumpisa ang lahat nito lang 2024. Around February yon last year. Kami na lang ng kuya ade ko ang magkasama sa buhay matapos naming maulila sa mga magulang. Bali nagrerenta kami ng apartment na may isang kwarto, CR at magkasamang sala at kusina. 10 taon pa lang pagitan ng mga edad namin. 33 years old na noon ang kuya. Tumungosamis kami pero nakipagsapalaran dito sa Maynila ang kuya ko. Namasukan siya sa call center at hindi nagtagal ay kinuha niya ako sa pangangalaga ng tiyahin namin sa probinsya na kapatid ni nanay para pag-aralin. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly! Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay, kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangang matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na out of balance ka. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong yan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ako, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit wag mo na ako isipin, sarili mo na lang.
Pwede ba yun? Siyempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papa Dudut, 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi, Papa Dudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya. Kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na-curious ako, Papa Dudut. Hi kuya! Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa naingiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan? Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig ah. Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka. Tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarlene naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon.
Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Saralyn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Saralyn. Hindi kasi magandang breakup nila, Papa Dudut. 5 years na sila noon nang kuya ko nang mabuntis si Saralyn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Saralyn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon. Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro ang tadhana at ang kapalaran, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masaktan ng ibang tao, yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Saralyn. Sabihin niyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Saralyn, lagi ko pa rin nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papa Dudut. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papa Dudut. May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Adi, sino yan? Sheena, ikaw pala. Saralyn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman na hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Anong ginagawa mo rito sa amin? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Saralyn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang
tamang pagtatanong ko sa babaeng nanloko at nang iwan at nanakit sa'yo. Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na pakikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Ha? Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Saralyn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Saralyn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Papadudot, gulat na gulat ako nang makita ko si Saralyn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay, tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Saralyn na hindi ko na naitanong ng araw na yon. Una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, Papadudot, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Saralyn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Saralyn, Papadudot. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drink sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw.
Kung kuya mo nga napatawad na ako eh. Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya. Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Adi. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin! Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko! Ayoko na naman sana magpakita kay Adi. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Paanong mahal? Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya! Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya... Kaya ginulo mo na uli buhay ng kuya ko! Hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo! May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater! Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo! Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa. Lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Sabi ko, kami na uli ni Adi. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papadudot, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong maggalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandun si Sarah Lynn. Pero sa huli ay nagkabati pa rin kami, papadudot. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, papadudot. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at noong nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn kaya kapag sumisweldo si Kuya ay binibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn.
Pinagtapat sa akin ng kapatid ko na nagdadalang tao ang girlfriend niya, ngunit hindi na naman siya ang ama. Bali nabuntis lang daw ito ng madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon, pero sinabi ni kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Saralyn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Saralyn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Saralyn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa. Para kang bata nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ako. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko, niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Saralyn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig ko kayo dun sa kwarto Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka ba kasi sumisigaw, Saralyn? Yan kasing kuya mo Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay nyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng paa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang paa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka no? Kasi totoo? Syempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, inuknukan ng sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Saralyn na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising kuya? Nuknukan naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga! Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Saralyn. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan. Kailan ka pa magigising? Pag huli na ang lahat at nalugmo ka na naman uli? Bahala ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Saralyn kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong.
Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwalang pag-aalala ko sa kanya. Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagal ang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap namin yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga, na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto. Kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saralyn. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saralyn na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe! Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matino sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko. Pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena. Oh, salamat naman saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Saralyn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Ay, kuya naman. Hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap.
At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon, proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun, kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin, kuya. Naniniwala rin naman ako. Papa Dudut, kahit na muling nasaktan ni Saralyn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakaling mang mag-cruise muli ang landas nila ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na, Papa Dudut. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ko kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-bonding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Hindi porke magulang na tayo ay palagi tayong nasa tama. Minsan ay hindi rin naman masama na makinig tayo sa mga anak natin o mas bata sa atin. Ikaw, kabarangay, paano mo na ipapakita na isa kang mabuting magulang? Dear Papa Dudut, hello sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanvi, 33 years old, taga-Cainta Rizal at isang stay-at-home wife. Meron kaming 2 anak ng Mr. Kong si Kenneth, isang 12 years old na lalaki at isang 6 months old na babae. Nagtatrabaho sa isang private company sa Pasig ang asawa ko samantalang ako naman ay nag-aalaga ng mga anak namin. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, ang pinagkakabalahan ko ay ang pagko-customize ng mga pandekораsyong Christmas tree na gawa sa fuzzy wires. Nagsimula lang yon sa hobby hanggang sa naisipan ko na ring ibenta. Marami kasing nagagandahan at nagsasabi sa akin na talentado raw ako. Kaya naman naging inspirasyon ko yon para inegosyo ang hobby ko. Bagay na nakakatulong namang pandagdag sa aming mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang dahil suportado ako ng mister ko kaya naman masayang masaya ko. Naisip ko na siguro ang pagkakaroon ng mabuting asawa at buong pamilya ang gantimpala ko matapos kong pagdaanan ang masalimuot na karanasan sa dati kong kinakasama na siyang tatay ng panganay ko.
Good morning, sweetheart. Gising na. Nakapagluto na ako ng almusal. Nagluto ka na? Naku, anong oras na pala? Sabado naman ngayon. Rest day ko, kaya ako na ang nagluto. Buti naman, kasi hindi pala ako nagising sa alarm clock ko. Tapos nawala pa sa isip ko yung araw ngayon. Kaya nga, pero ayos lang. Buong linggo mo na rin kaming inaasikaso ng mga anak natin. Ako sa trabaho, yung panganay natin pagpapasok sa school. Tapos may inaalagaan ka pang bunso natin. Wala yun. Masaya naman akong napagsisilbihan ko kayo ng mga bata bilang asawa at nanay sa bahay na to. Kahit nakakapagod, masayang-masaya ang puso ko. Pakiramdam ko, kumpleto ko. Maalagaan ko lang kayo na maayos. Pero wag mo rin kalimutan na dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. At ako rin, gusto rin kitang alagaan kaya tuwing rest day ko, ako naman ang kikilos sa bahay natin para kahit paano makapagpahinga ka. Thank you, sweetheart. Walang anuman. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kasi simula nang dumating ka sa buhay namin ng anak ko, nagbago na talaga ang lahat. Paanong nagbago? Yun bang mas naramdaman ko yung halaga ko bilang babae, bilang nanay. Kasi lagi mo rin yung pinaparamdam sa akin. At hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak ko nung ituring mo siya na parang nanggaling din sa'yo. Anak ko na rin ang anak mo, sweetheart. At mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa anak nating babae. Tungkol naman dun sa turing ko sa'yo, syempre deserve mo yun. Kasi asawa kita. Mahalaga ka sa akin. Kasama na dun yung pangangailangan mo at nararamdaman mo. Kaya nga nasabi kong swerte ako kasi nakilala kita. Akala ko kasi noon, wala nang magmamahal sa akin. Dahil lang may anak ka na sa una mong kinasama? Oo. At dahil na rin, nagkaroon ako ng toxic na kinasama. Lagi kasing sinasabi sa akin ng nanay ko na wala na raw magkakagusto sa akin nung nakipaghiwalay na ako sa tatay ng panganay ko. Diba nakwento ko naman sa'yo yun? Oo. At sobra naman ang nanay mo para sabihin sa'yo ang bagay na yun. Ewan ko ba? Sarili ko pa namang ina pero ang baba ng tingin sa akin. Alam mong hindi totoo yun. Para sa akin, kapantay kita. Salamat kasi minahal mo ko at tinatrato ng mabuti. Kaya nga pangako ko, gagawin ko ang lahat para maging mas maayos tong pamilya natin. At gagawin ko rin ang lahat para maging mabuting padre de pamilya. Itataguyod ko kayo ng mga anak natin hanggang sa uling hininga ko. Katulad nung sinumpaan ko sa altar nung pinakasalan kita. Oo, naalala ko na iyak ka pa nga nun habang sinasabi yung vow mo. Sino ba namang hindi maiiyak? Napakasalan ko na yung babaeng mahal na mahal ko. Oh, ikaw masyado mo akong pinapakilig ngayong umaga. Hindi lang kita ngayong umaga pakikiligin, kundi araw-araw. Naku, ang mister ko talagang napakagwapo sa lahat. At ang misis kong bolera. Sinong bolera? Hindi ako bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko naman yun. Binibiro lang kita. Pero tara na. Kasi baka lumamig na yung almusal natin. Nagluto pa naman ako ng paborito mong tapsilog. At sakto kumakalam na ang sikmura ko. Ano pang hinihintay natin? Halika na para makapag-almusal na tayo. Tulog pa naman si baby kaya makakakain tayo ng tuloy-tuloy. Papadudod, hindi lang ako swerte sa asawa kong si Kenneth kundi mapalad ako. Nagkakilala kami sa isang church service at nagkapalagayan ng loob. Pero bago yon, may dati na akong kinakasama na siyang tatay ng panganay kong lalaki. Sa kanya ko naranasan na pisikalin at abusuhin sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ko siya magawang hiwalayan noon dahil tinanim ng nanay ko sa isipan ko na kasalanan ko kaya lagi nagagalit sa akin ang dati kong kinakasama. Pero sadyang mainitin talaga ang ulo niya at sinusulsulan ang nanay ko para kampihan siya. Ang hirap lalo na at wala akong trabaho noon at nakatira pa kami sa poder ng nanay ko. Noong nagkalakas ako ng loob na makipaghiwalay sa kanya ay humingi ako ng tulong sa tiyaheng kong nasa Binangonan, Rizal. Ipinasok niya ako ng trabaho sa kakilala niyang naghahanap ng tindera sa bakery habang siya naman ang tumitingin sa anak kong 3 taong gulang ng mga panahong yon. Hindi nagtagal
Nakaipon ako para may taguyod ang anak ko kahit na mag-isa lamang ako. Tapos ay doon ko nabalitaan na inatake sa puso ang dati kong kinakasama at namatay. Taong 2023 na magkakilala kami ni Kenneth at pagkalipas ng 4 na buwan ay nagpakasal na kami. Bagay na noong unang nalaman ng nanay ko ay hindi niya ikinatuwa. Pero nitong August 2024 lang ay nagsabi ang nanay ko na makikituloy muna sa bahay namin mag-asawa para magbakasyon. Taga-Pasig kasi sila ng kinakasama niya at umuwi raw ito sa probinsya nila sa Ilocos Norte dahil namatay ang nanay nito. Ayaw ko sanang pumayag dahil hindi maayos ang relasyon namin sa isa't isa ng nanay ko, pero kinumbinsi ako ng asawa ko na baka pagkakataon na yon upang magkasundo kami. Sa huli pinagpakasyon na nga namin ng ilang araw si Nanay Dolores sa bahay namin para makasama naman niya ang kanyang mga apo. Wow! Ang ganda pala talaga nitong bahay niyo ng asawa mo, ano? Hindi ganun kalaki pero maayos na rin kumpara sa tinitira namin ng tatay-tatayan niyo. Salamat po, Nay. Pero hula ko, asawa mo lang talaga gumastos para maging ganito kaganda yung bahay niyo. Kasi wala ka namang pera eh. Wala kang mayaambag. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi naman sa ganun eh, ang liit lang kaya ng sinusweldo mo dun sa pinagtatrabahuhan mong bakery nung araw? Kulang na kulang pa nga yun sa pang-araw-araw nyo ng anak mo. Buti na lang talaga nakilala mo si Kenneth kasi ngayon, meron na kayong natitirhan na maayos at magandang bahay ng panganay mo, Sanvi. Hindi naman po lahat inaasa ko sa asawa ko. Lalo ngayon na may pinagkakakitaan ako kahit paano. Alin, yung paggawa mo ng mga basurang yan? Kalat lang naman yan dito sa maganda nyong bahay. Hindi po kalat yan. Napagkakakitaan ko po yan. Basta para sa akin kalat lang yan. Buti hindi nagagalit sa'yo yung asawa mo. Hindi po. Tsaka suportado ako ni Kenneth sa mga bagay na ginagawa ko. Ang sabihin mo, kaartehan mo lang yan. Sino pa bang bibili ng mga ganyan Marami namang binibentang mas maayos yung materyales kaysa sa gawa mo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung mga fuzzy wire decorations ko Kaya bakit niyo po sila pinag-iinitan? Hindi ka pa nakikinig? Kalat lang kasi. Masakit sa mata, tsaka mukhang mabilis naman masira. Kaya ako nga nasabi na marami naman dyan na mas maayos yung materyales na ginamit. Mas matibay kumpara sa mga ganyan mo. Nandun na po tayo. Pero meron naman nakaka-appreciate ang mga gawa ko. Yung mga katrabaho nga ni Kenneth, bumili na sa akin. Pinandesign nila sa mga table nila. Yung iba, nagsabi na magpapagawa pa raw ng pandekorasyon nila sa Pasko. Tsaka maganda sa mga produkto ko, nagsimula lang sa hobby. Tapos ngayon pinagkakakitaan ko na. Hindi rin naman po madaling gumawa ng ganyan. Parang pagkukrochet at pagbuburda, inaaral din. Nako, madali lang naman mag-crochet at magburda. Tinuturo na yan nung elementary kaya alam kong kayang-kaya ko rin yung ginagawa mo. Pero ayokong gawin kasi nga di naman ganoon kaganda. Lalo na yung mga gawa mo kaya katakataka kung paano ka nakabenta. Ay, hulaan ko. Siguro naawa lang sa yung mga katrabaho ng asawa mo kaya napilitan silang bumili ng mga produkto mo, no? Tama, ganun nga yun kasi nahihiya silang tumanggi at magsabi na pangit naman talaga at aksaya sa pera. Sobra naman po kayong makapagsalita. Hindi naman po ganun yung feedback nila sa gawa ko. Nahihiya nga lang magsabi ng totoo, di ba? Pero kung ako sila, hindi ako mahihiya. Ngayon pa nga lang na nakikita ko, napapangitan na ako at hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Alam nyo, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag nyo nalang pagdiskitahan yung mga gawa ko. Bakit? Sumasama loob mo? Opo, Yan naman kasi hirap sa'yo. Nasabihan ka lang ng totoo, naging balat sibuyas ka na. Alam mo, dapat sa edad mong yan ngayon, hindi ka na ganyan mag-isip wala namang pong problema yung pag-iisip ko. Normal na reaction po yung maging balat sibuyas. Lalo na sarili ko pa talagang nanay, yung nanglalait sa mga gawa ko. Kaya nga po kung napapangitan kayo, wag nyo na lang sabihin kasi hindi rin naman nakakatulong. Hirap sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng totoo. Magkaiba po ang pagsasabi ng totoo sa pang-iinsulto. Ay, ano sabi mo? Aba, napakabastos mo naman yata sumagot, Sanvi.
Papadudot, may ugali talaga ang nanay at karamihan sa mga kamag-anak namin ay hindi niya kasundo. Masyado kasi siyang arogante at mataas ang tingin sa kanyang sarili. Gusto rin niya lagi siyang nasusunod. Kung anong sinasabi niya, yun ang gusto niyang paniwalaan namin. Higit sa lahat ay hindi rin siya tumatanggap ng payo o opinyon mula sa ibang tao. Kaya nga alanganin ako sa kahilingan ng mister ko na pumayag pagbakasyonin ang nanay sa bahay pansamantala. Pero dahil gusto ng mister ko na magkabati kami ay sumang-ayon na lamang ako. Mahal ko naman ang nanay ko. Kahit naman may mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan ay siya pa rin ang inang nagsilang sa akin sa mundong ito. Iginagalang ko siya ngunit hanggat maaari ayoko nang magkaroon ng kaugnayan pa sa kanya. Na-realize ko kasi na tahimik ang buhay namin ng anak ko noong umalis kami sa poder niya. Pero ngayon, na nasa bahay namin siya ay unti-unting bumabalik sa akin ang trauma ko noong araw na siya ang may kagagawan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, meron akong nakababatang kapatid na babae at maliit pa lamang kami ay hindi na talaga maayos ang turing sa amin ng nanay. Masyado siyang dominante sa pamamahay namin at lumala pa yon noong nakilala niya ang stepfather namin. Hindi nagtagal ay nahawaan siya nito ng bisyo. Kaya mas naging bayolente siya sa amin ng kapatid ko. Lagi niya kaming pinapagalitan, pinapahiya, sinisigawan at sinasaktan. Kaya naman ginusto namin noon na makaalis sa poder nila. Kaya lang ay hindi rin naging mabuti ang kapalaran ko matapos akong mabuntis ng tatay ng panganay ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang karanasan ko sa aming nanay. Kasi ang mga magulang dapat ang pangunahing nagpoprotekta sa mga anak nila. Pero sa kaso ko ay kabaliktaran ang nangyari. Ilang beses ko noong tinanong ang Diyos kung bakit hindi kami mahal ng nanay namin pero wala naman akong nakuhang sagot. Sa pagtanda ko ay tinanggap ko na lamang na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. At sa pagpapatuloy ng pagtira ng nanay ko sa bahay namin, ay pakiramdam ko ay nagsimula na naman ang kalbaryo ko, Papadudot. Nay, ano pa nangyari? Tinatanong mo pa nakita mo nang nabasag tong vase, di ba? Hala, regalo po sa akin yan ng biyanan ko. Ano naman ngayon? Ayos lang yan mabasag kasi pangit naman. Anong ayos lang kasi pangit naman? Hindi ba kayo nakikinig? Regalo sa akin yan ng nanay ni Kenneth, tapos binasag nyo lang. Bakit mo ko pinagtataasan ng boses? Nanay mo ko, pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun, pero nakakainis yung ginawa nyo. Hindi ko naman sinasadyang mabasag yan eh. Nagpupunas lang naman ako ng mga figurine mo rito tapos dumulas yan sa kamay ko. Ayun, nabasag. Pero sabi ko nga, ayos lang kasi hindi naman magandang taste ng biyena mo sa mga vase. Hindi nga po ayos yan kasi mahalaga sa akin yung vase na yan. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, para mag-react ka ng ganyan. Palibhasa wala kayong pagpapahalaga sa mga bagay na binibigay sa inyo eh. Kaya ganyan kayo magsalita. Anong wala? Mahalaga sa akin pag maganda at mamahalin yung isang bagay. Yun lang talaga ang mahalaga sa inyo? Hindi yung nagbigay at yung iniisip nung nagbigay? Ano naman pakialam ko sa iniisip nila? Kung mahalaga ako sa kanila, may halaga rin yung bagay na ibibigay nila. Hindi na ako magtataka kung bakit wala nagbibigay sa inyo. At bakit? Kasi hindi kayo marunong maka-appreciate. Sumusobra ka na talagang babae ka. Baka nakakalimutan mong vase lang naman yung nabasag ko. Pero kung makapagsalita ka, akala mo nabasag ko na yung pinakamahal na vase sa mundo? Mukha lang naman yung mumurahing tingnan. Baka kapag pinakita ko sa inyo kung saan nila binili yan lumuwa yung mata nyo sa presyo. Baka sabi kayo na mumurahin at pangit, akala nyo kung sino kayo. Siguro kung nagsorry na lang kayo nung nabasag nyo, baka mapatawad ko pa kayo. Kaso hindi
Nagmalaki pa kayo at ang insulto ng regalo ng iba? Hindi yun pang-iinsulto, pagsasabi lang ng totoo. Ilang beses ko na po bang sinabi na kapag hindi maganda yung sasabihin nyo, wag na lang kayo magsalita. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin. Tapos pag nasaktan nyo yung tao, sasabihin nyo balat sibuyas. Ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong walang damdamin. Mahalaga lang sa inyo yung nararamdaman nyo. Ay nako, hindi ka na nga nagpasalamat sa paglilinis ko rito sa bahay nyo. Nakuha mo pa akong pagsalitaan ng ganyan? Wala kang respeto. Kayo nga hindi nag-sorry nung nabasag nyo yung regalo sa akin ng biyanan ko. Nilait-lait nyo pa. Nakakainis naman. Wala rin palang kwenta yung pagkukusa akong maglinis kung hindi rin ako makakatanggap ng pakonsuelo man lang sa'yo. Tsaka na nga, ikaw na rin maglinis ng nabasag na vase at magtuloy ng ginagawa ko. Napakawalang utang na loob, ah. Kahit kailan talaga ang tigas ang ulo ng nanay ko. Papa Dudut, hindi naman marumi ang bahay namin para linisin ni nanay. Pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya maliban na lamang noong nabasag na niya ang vase na regalo sa akin ng biyanan ko. Tapos ay hindi pa maganda ang mga naging komento niya rito imbes na humingi ng dispensa. Bukod doon ay hindi pa doon natatapos yung insidente na nakabasag si nanay ng mga display kong figurin at vase sa bahay namin. Marami pa siyang nabasag pero sa tuwing nangyayari yon, siya pa ang mas galit sa akin. Kung ano-ano mga sinasabi niya na masakit sa kalooban. Magkahalong lungkot at frustration ang nararamdaman ko ng mga panahong yon dahil mahalaga sa akin ang mga gamit na nabasag o nasira niya. Tapos akala mo ay kung sino siyang may-ari ng bahay namin kung umasta. Hindi nga nagtagal ay nakahalata na si Kenneth sa pagiging frustrated ko. Kaya naman tinanong niya kung kumusta kami ng nanay ko. Doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan na hindi kami nagiging mabuti at mukhang mali ang desisyon niyang pagbakasyonin sa bahay ang nanay ko. Hindi ko na nga napigilang umiyak noong nagsumbong ako sa asawa ko at sa awa niya sa akin ay siya na mismo ang kumausap sa nanay ko. Nakausap ko na si nanay, sweetheart. Anong sabi niya? Nagsorry siya. Hindi naman daw niya sinasadya yung mga nabasag niyang display mo rito sa bahay. Pati na rin yung mga sinabi niya sa'yo. Mabuti pa sa'yo nag-sorry siya. Pero sa akin hindi man lang niya nagawa yan. Baka naman nahihiya lang sa'yo yung nanay mo kaya ganun. Ewan ko, pero simula pagkabata, hindi na talaga maayos yung turing niya sa amin ng kapatid ko. Buti nga nakaalis na kami sa poder niya. Kaya lang ngayon nakasama natin siya sa bahay. Bumabalik yung trauma ko sa mga ginawa niya sa amin noon. Wala naman akong ibang gusto kundi maging maayos kayo ng nanay mo nung pumayag akong pagbakasyonin siya rito sa bahay natin. Alam ko naman na mabuti yung intensyon mo. Kaya pumayag na rin ako. Tsaka kahit na masama yung loob ko kay nanay, ayoko naman magalit sa kanya kasi magulang ko pa rin siya. Tsaka ang turo nga sa simbahan, mahalin natin ang mga magulang natin at matuto tayo magpatawad. At nakikita kong ginagawa mo naman ang lahat para maging maayos ang relasyon niyo ng nanay mo. Kaya nga kinausap ko na si nanay na sana subukan niyang pakisamahan ka ng maayos. Hindi ka naman iba sa kanya. Anak ka niya. Sa kanya ka galing. Oo. Pero narealize ko na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. Kasi tignan mo na lang si nanay sa amin ng kapatid ko. Yan yung bagay na sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin at ipaparanas sa mga anak natin. Gusto ko, palakihin sila sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang mabuting ina. Kasi alam ko, hindi imposible yon dahil mababait ang mga magulang mo. Kaya nga mabait ka rin, nagmana ka sa kanila. Oo, hindi imposible yun. At pagtutulungan nating maging mabuting magulang sa mga anak natin, sweetheart. Salamat, sweetheart. Kasi lagi mo nalang pinagagaan yung loob ko. Salamat din kasi nandyan ka para maging katuwang ko. Oo naman. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa'yo nung kasal natin. Sana nagagawa kong maging mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin.
Oo naman. Higit pa sa inakala ko magagawa ng isang mabuti at responsabling asawa at tatay sa mga anak natin. Malungkot ka pa ba? Konti na lang. Gusto mo lumabas tayo ng mga bata? Saan naman tayo pupunta? May alam akong masarap na kainan na kabubukas lang dyan sa malapit na mall sa atin. Nakita ko sa Facebook, maraming dumagsa dun eh. Gusto ko kayong dali nila nanay. Isasama natin si nanay? Oo, para makapag-banding kayo. Sa tingin mo ayos lang yun? Oo naman. Di ba nga nagkausap na kami? Sinabi niya na gusto raw niyang bumawi sa'yo. Saka sa mga apo niya. Kaya naisip ko bigyan pa siya ng tsansa. Sige, kung yun nga yung sinabi mo. Handa naman akong isang tabi yung mga pinagtalunan namin nitong nakalipas. Salamat, sweetheart. Walang anuman. Basta, ang gusto ko lang ngayong araw ay mag-enjoy tayo sa labas. Oo naman. Tara na. Sabihan ko na rin si nanay. O sige, bihisan ko lang ang mga bata. Papadudot, maawain sa mga matatanda ang asawa ko. Kumpara sa akin ay maayos ang pamilyang kinalakhan niya. Hindi lang siya ang tumatanggap sa akin noon kahit na may anak na ako sa una, kundi maging ang parents niya. Hindi ako nakakarinig ng negatibong salita mula sa kanya at maging sa kanyang pamilya at pantayang pagmamahal na ibinibigay nila sa mga anak ko. Sa katunayan ay close sa kanila ang panganay ko, bagay na kinakatuwa ko ng husto. Kaya nga alam ko na madaling lumambot ang puso ni Kenneth sa pagpapaawa ng nanay ko. Pero naisip kong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si nanay, gayong kinausap naman siya ng asawa ko. Saka ayoko ring magalit ng husto sa kanya. Wala yon sa bokabularyo ko at hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng sama ng loob. Lalo na't alam kong hindi yon magbubunga ng maganda. Papadudot, isa pa ay ayokong pamarisan ako ng mga anak ko na nakikitang hindi maganda ang trato sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay magiging maayos na ang ugali ni nanay matapos siyang kausapin ni Kenneth, pero pagkalipas lamang ng isang araw ay bumalik na naman ang pagiging dominante niya. Lumala na rin ang pakikialam niya hindi lang sa mga diskarte ko bilang nanay sa mga anak ko, kundi maging sa mismong pamamahay namin. Marami siyang sinabi na ayaw niya ng ayos na mga gamit namin kasi malas daw. Mapaniwalain kasi siya. Masakit din daw sa mata ang kulay ng mga kurtina namin. Hindi raw ako masarap magluto. Buti raw at natsatsaga ng asawa ko ang mga putahing hinahain ko. Hindi rin daw ako maayos maglaba at kung ano pa. Pakiramdam ko ay nasasakal na niya ako sa mismong pamamahay ko. Ako ang may-ari ng bahay pero siya ang nasusunod. Pag hindi mo naman pinagbibigyan ay nagtutungayaw siya at sumisigaw siya. Bagay na ayaw ko sanang masaksihan ng mga anak ko. Lahat na yata ng pagtitiis sa ugali ni nanay ay nagawa ko na, pero noong isang beses na nakitaan ko ng pasa ang panganay ko sa braso at sumbong sa akin ang anak ko ay dahil daw sa pamamalo ng kanyang lola ay doon ako hindi nakapagtimpi. Agad kong kinumpronta ang nanay ko para pagsabihan siya, papadudot. Nay! Bakit niyo naman po pinalo yung anak ko? Nagpasa po yung braso niya eh. Talaga? Sinabi ng anak mo na pinalo ko raw siya? Opo, hindi naman po magsisinungaling yung anak ko eh. Malay mo. Marunong na pala siyang magsinungaling at mag-imbento kaya kung ano-ano na lang yung sinusumbong niya sa'yo. Tapos ikaw, ewan ko ba naman sa'yo kasi naniniwala ka agad. Gusto niyo iharap ko sa inyo yung anak ko? Para magkaalamanan na kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo? Hindi mo na kailangan gawin yon. Bibigyan mo pa ng trauma yung anak mo. Anong klaseng ina ka? Kayo ang anong klase ng ina? Kasi sa ginagawa niyong yan, kayo ang nagbibigay ng trauma sa anak ko. Aba,
nananahimik ako rito Yang anak mo yung pasaway, kaya pinagsabihan ko lang. Hindi pa rin nakinig, kaya napalo ko na. Hirap kasi sa'yo. Masyado mong pinalaking sutil, kaya napakatigas na ng ulo. Hindi totoo yan! Mabait ang anak ko! Akala mo lang yun. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan nyo siya. Tapos nagpasa pa yung braso ng bata. Ano na lang sasabihin ko kay Kenneth pag nagtanong? Sabihin mo, nadapa kasi malikot. At tinuruan nyo pa talaga ako magsinungaling? Alam nga namang isumbong mo ko, nanay mo ko. Nanay ko nga kayo. Pero kahit kailan, hindi nyo naman kami tinuring na anak ng kapatid ko. Kaya nga hindi nakatakataka na hindi niya na kayo kinakausap. Pare-pareho lang kayong walang utang na loob ng kapatid mong yon. Kung ayaw niya ako kausapin, mas ayaw ko rin siyang makausap. Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo marunong makisama. Hindi rin kayo marunong tumanggap ng pagkakamali nyo. Kaya nilalayuan kayo ng mga kamag-anak natin Lalo na ng mga anak nyo. Maswerte nga kayo kasi pumayag ako magbakasyon kayo dito sa bahay. Umaasa kasi ako na magbabago pa rin kayo. Pero mukhang yun ang pinakamaling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Hoy, Sanvi! Ano bang pinagmamalaki mo? Wala naman, di ba? Ito bang bahay niyo kamo? Sa asawa mo naman to, hindi naman sa'yo. Alam ko na siya yung kumumbinsi sa'yo na pumayag na magbakasyon ako rito. Ibig sabihin, siya talaga yung may gusto at sapat na yun sa akin. Wala na akong pakialam kung pumayag ka man o hindi. Kahit na ano pang sabihin nyo, ako ang asawa. At may karapatan ako sa kung sino ang gusto namin patirahin sa pamamahay namin. Kung gano'n pinapaalis mo na ako? Wala po akong sinabing ganyan. Pero kung uulitin niyo pa yung ginawa niyo sa anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin kayo. Napakasama mo! Makakarating sa iba nating kamag-anak na plano mo akong paalisin sa bahay niyo. Di sabihin niyo, kilala naman nila kayong masama yung ugali. Kaya tignan na lang natin kung sinong paniwalaan at kampehan nila. Alam mo sana, hindi na lang kita pinanganak sa mundo kung sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan. Sana nga hindi niyo na lang ako pinanganak. O sana, hindi na lang kayo naging magulang namin. Bastos! Walang wada! Kayo po ang bastos at walang modo. Papadudot na iyak na lamang ako ng mga panahong yon matapos ang sagutan namin ni nanay. Hindi maaalis sa isipan ko ang mga masasakit din na salitang sinabi niya sa akin at damay na nga po doon pati ang mga anak ko. Bigla tuloy nagbalik ang alaala ng nakaraan noong mga panahong mga bata pa lamang kami ng kapatid ko at nasa poder pa nila kami ng stepfather ko. Unti-unti akong nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Galit at hinanakit at mas nadagdagan lamang yon dahil sa ginawa niya sa anak ko. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na rin na hindi lang sinasaktan ni nanay ang panganay ko. Iniinsulto niya rin po ito at pinagsasabihan na anak sa labas. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ng kasamaan ang sumanib sa kanya para magawa ang ganong bagay sa sarili niyang apo. Pero isa lang ang sigurado, hindi ligtas ang mga anak ko hanggat kasama namin siya sa iisang bubong papadudot. Pinakasalan ka ng asawa mo, no? Bakit naman po hindi? Kasi may anak ka na sa una, tapos hindi ka pa ganun kaganda. Mukhang naswertehan ka lang talaga, o baka naman ginayuma mo si Kenneth. Nay, saan na naman po ba pupunta tong usapan na to? Baka masamain mo na naman sinabi ko lang naman yung nasa isip ko. Sana hindi nyo na lang sinabi, lalo hindi naman mabuti. Hirap sa'yo masyado kang matampuhin Hirap sa inyo, masyado kayong bastos at walang respeto sa akin. Ano sinabi mo? Ano ba kasing kasalanan ko sa inyo? Bakit masyado kayong mainit sa akin, Nay? Anak nyo naman ako, di ba? Bakit ganyan trato nyo sa akin? Hindi nyo na ako nirespeto sa sarili kong pamamahay. Dami mo namang tanong, nakakatamad sagutin. Siguro naiinggit kayo sa akin, no? Ano? Hindi, no? Kung hindi, bakit lahat na lang ng ginagawa ko masama sa paningin nyo? Siyempre, wala ka namang ginawang tama.
nahihiya lang ako sa sasabihin ng ibang tao. Kaya ako na nanay mo na yung sumisita sa'yo. Ayaw mo lang kasi nang napagsasabihan ka kaya ka ganyan. Hindi naman kasi tama yung paraan ng pagsasabi niyo kung totoo man yun. Nakakasama kayo ng loob, nakakatroma. At hindi lang ako yung pinagsasabihan niyo na masakit. Kasi pati na rin yung panganay ko, dinamay niyo na. Tama lang naman na pinagsabihan ko siyang anak sa labas. Kasi yun naman ang totoo ah. Hindi yun totoo. Kahit hindi ko kadugo ang panganay ng asawa ko, hindi ko siya kahit kailan tinawag at tinuring na anak sa labas. Tapos, malalaman ko na kayo mismong lola niya. Nakadugo pa naman niya. Yung nagtatanim ng ganung bagay sa isip ng anak ko. Sweetheart, huminahon ka lang. Hindi ko na kayang uminahon. Lalo pat narinig ko mula sa nanay mo yung sinabi niya tungkol sa anak natin. Masyado ka namang apektado, Kenneth. Hindi mo naman talaga anak yung apo kong yun. Hindi mo kailangan angkinin yung hindi sa'yo. Para sa akin, anak ko na siya. At wala kayong karapatan na pagsabihan ako ng mga bagay na yan. Hindi kayo nagpapatakbo sa pamilyang to, kundi kami ng asawa ko. At nakuha mo na rin akong bastusin kagaya ng asawa mo? Kayo yung unang nang bastos sa amin. Sa asawa ko at sa mga anak ko. Kaya bakit kayo ma-offend sa pambabastos ko? Saka hindi ko naman talaga to gagawin kung pinatunayan nyo sa akin na nagbagong buhay na kayo. Pero hindi. Tingin ko mas lumala pa yung ugali nyo eh. Alam nyo, sana hindi na lang ako pumayag na magbakasyon kayo rito sa bahay para makabanding nyo ang asawa ko at ang mga anak namin. Sana nakinig na lang ako nun kay Sanvi nung sinabi niya sa akin yung mga pagtatalo nyo nung umpisa pa lang. Umasa lang naman ako magkakabati kayong mag-ina. Pero kayo na mismo yung nagpatunay sa akin na hindi na yun mangyayari dahil sa ugali niyong yan. At anong gagawin mo? Paaalisin mo ako? Bakit hindi? Ipamamahay naman namin to. Hoy Sandy, pagsabihan mo ay ang asawa mo? Pasensya, nanay. Pero ayaw ko na rin kayo dito sa bahay namin. Napakasama ng ugali niyong mag-asawa. Hindi ko makakalimutan tong ginawa niyo sa akin. Sisiguraduhin kong masisira kayo sa mga kamag-anak natin. Subukan nyo lang. May kalalagyan kayo sa amin sa barangay. Ano? Ipapabarangay niyo ako? Oo, kasi paninirang puri na yung gagawin nyo. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya kung ayaw nyong umabot tayo sa barangayan, wag na kayong gumawa ng bagay na lalo nating ikasisira. Naturingan pa naman kayong mas matanda sa amin. Pero parang baligtad ang sitwasyon. Dapat kayo po yung magpakita na mabuti kayong ehemplo sa mga apo nyo. Papadudot, wala na ako nasabi ng mga panahong yon. Inayaan ko na lamang na maglitanya si Kenneth para malaman ng nanay ko na sumosobra na siya. Tiwala naman ako sa mister ko na sa kabila ng galit niya, ay kaya pa rin niyang kontrolin ang mga sinasabi niya. Saka ayos na rin na malaman ni nanay na seryoso kami at hindi kami natutuwa sa mga ginagawa niya. Sa huli ay huminahon din kami ni Kenneth at pinag-isipan ang balak naming pagpapaalis kay nanay. Pero noong sumunod na araw ay siya na ang kusang nag-alsa balutan at napaaga rin ang pagbalik ng stepfather ko galing Ilocos Norte. Pagkaalis ni nanay sa bahay ay nakahinga agad ako ng maluwag. Para po ako nabunutan ng tinik sa lalamunan at pakiramdam ko ay makakakilos na ako ng maayos sa sarili naming pamamahay. Huwag naman sanang masamain ang mga kabarangay natin ito pero mahal ko pa rin ang nanay ko. Kaya lang, ayoko na siyang makasama ulit sa bahay namin lalo na at hindi pa rin siya nagbabago. Kawawa kasi ang mga anak ko pati na rin ang mental health ko. Sa kasalukuyan ay hindi naman ako nagsasawang manalangin sa Diyos na sana po ay hipuin ng mapagkalingan niyang kamay ang puso ng nanay ko para naman bumait-bait na ito. Kapag nangyari yon ay nakahanda naman akong patawarin siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories and thank you in advance. God bless sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. More power po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sanvi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Thanks for listening. Every game has a story. Every story has a drama. See you in the next episode.